araw mga kapatid, mga kababayan. Nagbabalik na muli ako sa inyo at maraming salamat sa pagpapatuloy nyo sa akin sa inyong mga pintuan at mga tahanan. Magandang araw sa lahat at kahit saan man dako kayo ng mundo naroon ngayon. Bago po ang lahat, again, I would like to request for your kind consideration of subscribing to my channel, and also by hitting the notification bell and the like button as well. And please do share this video sa mga kaibigan natin at sa inyong mga kapamilya. Thank you so much. Bumabalik po ako para naman muli po ako magkomento tungkol sa napepending na pag-aresto dito kay Pastor Kibuloy. Hindi matapos-tapos ang usapin na ito at maraming reaksyon sa magkabilang kampo. But of course, ang gusto kong puntuhan dito ay yung side ng pulis, sapagkat medyo mababait sumagot ang ating gobyerno, mabait ang ating mga kapulisang sumagot. At palagi kasing pinangangalandakan nung side ni Kibuloy, yung mga tao ni Kibuloy, na dapat daw ang mga pulis ay they want the police to follow the rules. Actually, they want to follow the rules of Kibuloy. Yun po ang problema. Dapat tignan din nila yung rule of law. Kasi ang gusto nilang mangyari masunod yung rules lamang na side nila, yung rules ni Kibuloy. Paano mo maaresto ang isang katulad ni Kibuloy na fugitive of the law kung ang masusunod sa rules ang rules nila? Napakalaki ng mga compound na dapat tingnan. Tapos nagpadala lang ng mga over 100 na policemen siguro yon. Hindi ko sure yung number, pero definitely it's not 20, it's not 30, it's not 50, pero medyo marami. Natural yun. Napakalaki ng area na dapat galugarin. Kung may common sense tayo, kahit na sabihin mo ng 5 hektarya lang yan, at kung 20 katao lang ipadadala mo dyan, magmumukhang tanga lang sila dyan. Napakadaling pagtaguan ng mga tao kung kayo ay nasa mga 20 katao lang. At napakalaki ng area at marami kang building na papasukin. O maraming structure na dapat tingnan. Pagkatapos, ang pupunta dyan 20 o gusto nyo 10 lang. Ang gusto nyo pa, most likely gusto nyo walang armas. Dahil sinasabi nga ni Atty. Torion, hindi kailangan magdala ng mga baril. Hindi tayo nakakasiguro na hindi magkakaroon ng violence dyan kung hindi armado mga pulis. Ang mga pulis natin, alam naman nila kung kailan nila gagamitin ang arms, ang mga baril nila. SOP naman siguro yan sa mga pulis na magdala ng armas. Lalo na at magsiserve ka ng warrant sa isang fugitive of the law or wanted sa batas. Saan ka naman nakakita na magdidikta ng rules ay yung huhulihin? Saan ka naman nakakita na ang gusto nyo, mga ilang katao lang ang pupunta dyan, ekta-ektarya ang titignan? Hindi ba magmumukha silang tanga dyan? Mga peace loving daw sila sa loob, hindi daw kailangan ng marami at hindi armado. Hindi raw, pati helicopter. Sa US, pag nakita nyo yung mga ginagawang raid ng mga US Marshals, pag sila pumapasok sa perimeter ng kahit isang wanted lang ang hahanapin nila, isang fugitive of the law, nakadraw kagad ang mga baril niya, nakatutok doon sa mga area, doon sa bahay mismo na paghuhulihan ng tao. Meron nga ako isang nakita, babae pa. Ang kaso ng babae child abuse. So most likely hindi naman din to armed. Pero pinaikutan yung bahay. Drone yung mga baril ng mga US Marshals. nakatutok doon sa lugar na kung saan nandoon yung wanted.
Ganun talaga. Dahil, hindi dahil sa gusto mong barilin o patayin yung tao, kundi pinaghahandaan mo yung violent reaction sa kabilang side. Ganun po yun. Hindi po pwedeng sila magsasabi na dapat wala kayong baril, dapat wala kayong helicopter, dapat konti lang kayo. Katulad ng ginawa ng NBI. 20 kataong NBI pumunta, 10 lang ang pinapasok dyan sa compound na sabi nung NBI 4.2 hectares. Hindi ba katawa-tawa yun? Na ang laki-laki ng 4 na hektarya. Tapos wala pang 2 oras, lumabas na yung mga NBI. Ano ba yun? Totoo bang, ano yan? Totoo bang nag-serve sila? Totoo bang gusto nilang mahanap si Kibuloy? Dahil yung 4 na hektarya, 4.2 hectares, 10 kayo katao, may mga structure na papasukin. Definitely, yung 1.5 oras o less than 2 hours, na kahit na 3 oras pa, kulang yan. Para magalugad nyo ang area. Pangalawa, kung 10 katao lang kayo dyan, kahit na 20 katao pa kayo, kung 4 na hektarya yung gagalugarin nyo, magmumukhang tanga kayo dyan, palipat-lipat lang ng structure o nakatago na nakagad yung bago kayo makarating doon sa building na pupuntahan nyo, kung nandun man si Kibuloy, nakatago na yun sa ibang building pa uli. Dahil ang konti-konti nyo. Hindi ko alam kung yan talaga ang SOP ng ating mga law enforcement agency. Kasi yung mga napapanood ko sa US, mga US Marshals, hindi ganyan kung magtrabaho. Hindi ko alam kung mas tama tayo o mas tama sila, pero ang tingin ko lang, katawa-tawa tayo. 4 na hektarya, 20 katao at 10 pumayag pa kayo na 10 katao lang ang papasukin. Di ba nakakatawa yon? Paano nyong mahuhuli ang tao sa loob ng 4 na hektarya na sa 10 lang kayo? Naglalakad pa kayo siyempre. Dapat yan, yung may element of surprise. At may mga vehicle kayong gagamitin dyan. Kung hindi kayo pasukin, yung nakikita ko mga video sa US, meron silang pangwasak ng pinto. Tatawagin ang pangalan mo na eto kami mga arresting officers, may isa-serve kaming warrant. Pag hindi ka sumagot, nakatutok na mga baril sa paligid. Nakapaikot yung mga marshals na yan, mga pulis. Pag hindi ka sumagot, bibigyan ka ng ilang minuto, wawasakin ang pinto mo, pasukin ka. Yun ang seryosong paghuli sa tingin ko. Sa atin, hindi ko alam kung iba yung rules na sinusundan natin. O dapat ba yung aarestuhin ang masusunod? Kasi galit na galit yung mga tao ni Kibuloy. Kesyo bastos daw, kesyo masyado raw excessive force daw. Paano naging excessive force yun? Laki-laki ng area. Dapat nga niyan talagang biglang papasukin mo yung compound, paikot agad yung tao, loob at labas, meron yan, para walang makalusot. Ngayon, ang gusto nila, may proper coordination sa kanila. Paano huhulihin ng tao kung well-coordinated doon sa kabilang side na nagkakanlong kung saan nagtatago ang dapat hulihin? Pwede ba naman yun? Makikipag-coordinate ka doon sa mga tauhan na talaga namang alam mo na die-hard mga fanatic ng kanilang pastor. Alam mo hindi nila isusuko. So, walang katapusan nito pagka ganito ang mga susunod lang. Kung ang mga pulis, ang mga arresting officers ay susunod sa gusto ninyong mangyari. Yun na nga ang sinasabi ko. Rules ng wanted ang gustong masunod. Yung rules ng supposed to be may violation sa batas, ang gusto niyong pairalin. In-example ko nga rito yung boxing. Na counter-puncher yung kalaban mo, dapat dikitan mo yan. Otherwise, ikaw mabubugbog. Iba ang laro sa counter ng boksingero pagka counter-punching ang estilo ng kalaban mo. Iba rin yung laro kung slugger yung kalaban mo. Dito, gustong-gusto nung side ni Kibuloy
na dumistansya ang pulis, na sila ang magsasabi ng rules kung paano silang magsiserve ng warrant. Wala nang katapusan to, hindi mahuhuli yan pagka ganyan. Sabi ko nga, kung sino pa yung may reklamo, sino pa yung wanted sa batas, siya pa ang nagdidikta ng rules. Ay hindi naman po pwede po yan, mga kapulisan natin. Sana naman po ay panindigan natin kung ano yung tama, kung ano yung proper procedure para mahuli yung na may violation supposed to be sa batas. Paano natin mapapairal ang batas kung tayo ay susunod doon sa gusto nung wanted sa batas? Kini-question pa ni Atty. Torion yung about receiving rewards. Ano naman ang pakialam nila doon? Kung may reklamo sila tungkol sa rewards, i-demanda nila. Yun lang naman yun. Magreklamo sila sa korte na bawal yung ginawa ng DILG na supposed to be mag-o-offer ng reward galing sa private people. Demanda nila, hindi yung ngaw-ngaw sila ng ngaw-ngaw at gusto nila sila ang masusunod. Lahat ng rules nila ang masunod. Sabi nung isang babae doon sa isang tao ni Kibuloy, mga peace-loving daw sila, mga religious sila. Dapat daw irespeto yung kanilang tahanan. Nandun na ako. Gano'n naman tayo mga Pilipino, nagre-respeto sa mga tahanan. Pero, tandaan nyo na yung ikinakanlong nyo, walang respeto sa batas. Hindi rin kayo respeto sa mga pulis. Hindi rin kayo respeto sa batas. Isang side lang ang tinitignan nyo. Lahat ng kilos ng pulis, tinitignan yung mali. Pero pakaisipin yung maigi. Tama ba yung ginagawa nyo magkanlong ng wanted? Hindi ba? Ang dami yung sinasabi na violation ng mga pulis. Pero pinakamalaking violation yung ginagawa nyo pagkanlong doon sa wanted na tao. Kabilang side lang tinitingnan nyo. Yung overkill, kesyo ganito, kesyo ganon, may dalang armas, mayroon pa mga helicopter. Gustong i-implement nga yung batas eh. Gustong i-implement yung paghuli doon sa wanted. Ang gusto nyo, kung ano sasabihin ni Kibuloy, yun ang masusunod. Katawa-tawa ang batas natin, katawa-tawa gobyerno natin. Wala nang mahuhuling wanted kung lahat ng wanted ay sila ang masusunod kung ano yung rules na gusto nila. Sabi nga ni SILG, Benhar Abalos, itong kaguluhan to, wala na naman to dapat eh. I-submit lang ni Kibuloy yung sarili niya sa batas. Sumurrender siya, di tapos na to. Nangyayari, question kayo ng question sa kilos ng pulis. Pero, ang number one violator, yung kinakanlong nyo, yung taong nakatago dyan sa compound. Hindi sumusunod sa batas. Ang dami yung rules na gustong pairalin, pero yung taong wanted, ang pinakamalaki ang violation sa batas. So kayo, nagsasalita kayo para dun sa isang violator sa batas. Salita kayo ng salita na gusto nyo ganito, irespeto kayo, i-observe yung ganito, i-observe yung ganon, pero hindi nyo ino-observe yung batas. Ang dami nyong sat-sat na violate kayo, na bastos kayo, mas bastos kayo sa batas. Hindi nyo sinusunod yung batas eh. Alam nyo naman na maraming kaso nga harapin yung inyong pastor, bakit hindi nyo pasukuin? Patunayan nyo na kayo ay hindi bastos at sumusunod kayo sa batas. Tinitignan nyo lang sinisilip nyo bawat kilos ng pulis. Sa tingin nyo, overkill, sa tingin nyo, kabastusan, etc. Pero kayo, hindi nyo pinapansin yung sarili ninyo na nagtatago kayo ng fugitive of the law. Isang outlaw, isang wanted. Dapat maintindihan natin yan. Tingnan nyo sa salamin ang sarili nyo. Tingnan nyo ang sarili nyo sa salamin. Sabi kayo ng sabi na may violation ang mga pulis. Yung violation nyo, hindi nyo nakikita. Nagkakanlong kayo ng wanted. Sana hindi
NBI din, mag-isip-isip. Mukhang hindi tama ang ginawa nyo na pag-serve ng warrant. Susunod kayo sa rules ni Kibuloy? Ekta-ektarya iikutin nyo, 10 katao lang kayo? Come on. Medyo katawa-tawa po yan. Huwag na po natin ulitin yan. Huwag na po natin ulitin yan. Medyo nagkakaroon ng ibang kulay yung kilos ninyo kung laging ganyan kayo. Ngayon, merong hearing. At siyempre, i-allow ni ni Bato de la Rosa na magsalita yung side nyo. Obviously, yan ang mangyayari dyan. Kaya lang, sabi ko nga, hindi naman lahat ng tao talagang walang common sense. Number 1 tanong yan. Sige, nabastusan kayo. Nabastos kayo doon sa ginawa ng mga pulis. Demanda na nga, alam ko. Okay yun, sige. Pero, yung sinasabi nyo, nababastos kayo, tingnan nyo maigi sarili nyo sa salamin. Kung sino talaga ang bastos. Tingnan nyo, tingnan nyo yung accusation doon sa pastor ninyo. Sa pinakamamahal yung pastor. Tingnan nyo ang accusations. Puro kabastusan ang accusations sa kanya. Ngayon, gusto niyang patunayan na hindi totoo yan? Pasukuin nyo. Hindi yung ngaw kayo ng ngaw na binabastos kayo, tahanan nyo binabastos, maraming violation ng pulis, pero isipin yung mabuti kung gaano kabastos yung accusations sa pastor ninyong nire-respeto. Tingnan nyo maigi yun. Sasabihin nyo, hindi pa naman convicted. Yun na nga hindi pa convicted. Paharapin nyo sa korte. Patunayan nyo na hindi kayo bastos at hindi bastos yung pastor ninyo. Patunayan nyo. Hindi yung isang side lang na nakikita ninyo. Masyado lang mababait yung ating mga spokesperson sa gobyerno. Pero, hindi ko matiis na hindi sabihin sa inyo yan. Nabastosan kayo. Pero ang accusation sa pastor ninyo, sobrang bastos na dapat niyang sagutin. At doon niya patunayan sa korte na hindi totoo yun. Mga bata ang biktima, supposed to be. Mga bata. Mga batang babae, meron din batang lalaki. Bakit hindi nyo naisip yun? Ang side lang ninyo, ang nakikita lang ninyo, yung overkill, yung pambabasto sa bahay nyo. Linisin nyo ang bahay nyo kung talagang malinis kayo. Ilabas ninyo si Pastor Kibuloy, paharapin nyo sa korte dahil puro kabastusan ang kanyang haharaping kaso, ang accusations sa kanya. Patunayan nyo na malinis kayo, patunayan nyo na hindi kayo mga bastos, patunayan nyo na hindi bastos si Pastor Kibuloy, at palabasin ninyo, paharapin nyo sa korte. Diyan maniniwala na ako na talagang malilinis kayo. Gusto nyong linisin ang mga sarili ninyo. Gusto nyong linisin ang inyong mga tahanan. Paharapin nyo si Pastor Kibuloy. Hindi kayo ngaw na mga bastos sa mga pulis, na mga overkill, sobra ang ginawa ng mga pulis, wala sa lugar. Wala pa kayong napapatunayan na kayo nga ang hindi bastos dito sa kaso ni Kibuloy. Hanggat hindi tumilitaw sa korte si Kibuloy at patunayan niya sarili niya na hindi siya rapist, na hindi siya bastos as accused by nung witness na humarap sa Senado. Patunayan ninyo yan. Hindi yung accused na bastos ang ganito, na overkill ang ganito. Hindi Merong mas magandang way na para patunayan nyo na kayo ay malinis. Paharapin nyo si Kibuloy sa korte. Patunayan ninyo na dapat nga kayong irespeto. Na dapat irespeto ang simbahan ninyo. Pero, meron na kasing perception na puro kabastusan ang pastor ninyo as accused. Hindi ba? Ngayon, may pagkakataon kayong patunayan na mali yun. Paharapin nyo sa korte si Kibuloy. Okay?
So yan lang muna mga kababayan. Hindi lang natin talaga pwedeng hindi idagdagan ng komento rito, although nakapag-vlog na ako about this. So yun lang muna mga kapatid, mga kababayan, at please subscribe para doon sa mga hindi pa nagsusubscribe. Please hit the notification bell as well and the like button, at please do share this video sa inyong mga kaibigan. Thank you so much, at magkita-kita tayong muli.